Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimbang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Surin. Dito sa ating dula. Love and Memories. Narinig ko ang usapan nila ni Paring Tino. Dadaakit siya sa isang GRO. Kaya biglang sumakit ang dibdib ko at natumba. Nakita nila ako at nilapitan at tinawag si Bido at dinala niya ako sa ospital. Kaya nang lumabas ako, lahat ng damit niya ay inimpake ko at pinalayas. At doon tumira sa kubo sa aming bukid. At doon, pinupuntahan siya ng GR para aliwin si Bibi. Lagi rin silang naglalasing ni Paring Tino at minsan ay salamat at tapos ko na ring walisan dito sa harap ng bahay. Mamaya isunugin ko ang tuyong dahon ng bangga na inipon ko. Teka, si Maring Karing ang dumarating at nagmamadali na papunta dito. Ano kayang kailangan niya? Hindi bali. Malalaman ko rin dahil malapit na siya. Mare Sureng! Ay, Mare! Ay, nako! May masamang balita. Huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko. Tungkol saan ba yan, Mare? Sige, sabihin mo agad para malaman ko. Mare, hiningal akong pumunta rito. Ay, sana huwag kang mabibigla sa ibabalita ko ito, Kasi ito'y tungkol kay Paring Bidong. Ay, nako. Huwag na nating pag-usapan ang traidor na yon. Hayaan mo na siya. Ay, Mare, may masamang nangyari sa kanya. Na-aksidente. Nasagasaan siya, Mare. Ano? Saan na siya ngayon? Pwede ba tulungan mo ako, Mare? Saang ospital siya dinala? Anong kalagayan niya? Sabi, 50-50 daw ang kalagayan niya. Kaya puntahan mo na kaagad doon sa ospital para malaman mo kung ligtas na siya. Oo, Mare. Samahan mo ko kung saang ospital dinala si Bidog. Sale. Bay, saan ka ba pupunta? Kung si Paring Binong ang hahanapin mo, wala siya daw sa bukid. May masamang nangyari sa kanya. Ha? Anong nangyari sa kanya, Dino? Sabihin mo agad sa akin para makita ko siya at malaman ang kalagayan niya. Nasa ospital siya ngayon. At hindi mo pwedeng dalawin daw dahil nagbabantay yung asawa niya. Ano? Paano ko malalaman? Kung ligtas na siya o hindi pa, ano talagang nangyari sa kanya? Kuwan, Sale, nag-inuman kami kagabi. At lasing siya. At sinabi na uuwi na, pero dumiretso pa sa loob, sa may kalsada, para pumunta sa bayan. Siguro, pupuntahan ka niya dahil marami siyang pera. At ano ang nangyari? May masamang tao na nang hold up sa kanya at tinangka siyang patayin? Ganun ba? Hindi. Kung hindi, nahitan lang siya. Abay, buti na lang. May mga nakakita sa kanya, kaya dinala siya sa ospital. Ano? Ay, Diyos ko. Sana makaligtas siya. Dahil siya ang makakatulong sa akin.
Paano ko malalaman kung ano ng kalagayan niya? Huwag ka mag-alala. Dahil pupunta ako sa ospital ngayon. Saka ako sasabihin sa'yo kung nakaligtas na siya. Sige. Hihintayin ko ang resulta ng pagdalo mo sa kanya. Ayoko ng gulo. Baka mag-iskandalo ang asawa niya pag nakita ko. Kaya pakiusap, Tino. Tingnan mo kung ano ng kalagayan ni Binong. Ano din, no? Kumusta na si paring Binong? Ligtas na ba sa panganib ang buhay niya? Hindi ko pa alam, Kareng. Dahil noong pumunta ako doon, nasa ICU pa siya. Kaya babalik pa ako roon mamayang hapon. At magpapahinga muna ako dahil napuwit ako sa pagbabantay sa kanya kagabi. Dapat lang na tulungan mo siya. Dahil ikaw naman ang kasama niya nang uminom kayo. At hindi mo siya sinamahan na umuwi. Alam mo na lasing siya, hindi mo sinamahan. Nahilo yung tao at maling daan ang dinaanan niya. Nakaw, hindi totoo na hindi ko siya sinamahan. Ang sabi ko nga, ihahatid ko na siya, pero ayaw naman. Kaya pa raw niyang umuwi, kaya ayaw. Ganun ba? Pero alam mo, kawawa naman si paring Binong. Inagbuhan pala ng nakabundro sa kanya. Buti na lang kamo at may nakakita. Kaya naisugod ka agad sa ospital. Oo. Kaya babalik ako sa ospital mamayang hapon para alamin kung ano ng kalagayan ni paring Bino. Sige, pupunta muna ako sa kwarto ko para matulog at makapagpahinga naman ako. Sana makausap ko pa si Binong para malaman niya ang aking kalagayan sa ngayon. Pero malas naman. Nabundol siya ng sasakyan. Sana, Diyos ko, makaligtas pa. Para sabihin na kami na ang magsasama dahil buntis na ako. Alam ko na matutuwa yun kung magkakaroon pa siya ng anak. Dahil isa naman yung anak nilang mag-asawa. Ay, sana maging swerte ang batang ito na nasa sinapupunan ko para magkaroon siya ng magandang kinabukasan paglaki niya. Dahil kaya siyang suportahan ni Binong. Sana nga! Binong, kumusta ng pakiramdam mo? Sana huwag mong ipahintulot na humidang yung kalooban. Hindi ko alam, sorry. Pero mamamatay na yata ako. Baka hindi na ako makaligtas. Hindi, Binong. Isipin mo na nandito ako. Aalagaan kita hanggang gumaling ka. Wala na rin silbi ang buhay ko. Dahil tinanguhian mo na ako. Hindi, Binong. Mahal na mahal kita. Nasaktan lang ako sa ginawa mo. Kaya pinalayas kita. Pero nagsisisi na ako. Kung hindi na sana kita pinalayas, hindi mangyayari sa'yo ito. Binong. Sorry, ang pakiramdam ko ay hindi na ako magtatagal.
Talagang nanghihina na ako. Huwag, Binong. Huwag mo akong iiwan. Mag-iusap. Alam mo, nangulila ako sa'yo. Mula nang umalis ka sa bahay. Mahal na mahal kita. Naiintindihan kita. Gusto ko pang magkaroon na anak. Pero hindi na pwede. Dahil matanda na ako. Kaya sige, papayag na akong makipagrelasyon ka sa ibang babae. Basta hindi ka mawawala sa akin. Ganoon ba? Sige, salamat kung nauunawaan mo. Napapagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Oo, sige, Binong. Huwag ka muna magsalita. Magpalakas ka para madali kang gumaling. At umuwi ka na doon sa bahay. Patawarin mo ako, Binong, sa nagawa ko sa'yo. Sana gumaling ka na. Alisin sana ang hinala mo na sa kanya'y ika'y pinagpalit ko. Lagi na lang away, bati tayo dahil labis ang pagsiselos mo. Akala mo lang Suray, kumusta na bang kalagayan ni Paring Binong? May pag-asa ba ba na gumaling siya? Hindi ko alam, paring Binong. Dahil lubhang nangihina ang kanyang katawan. Sana kaawaan siya ng Diyos at bigyan pa ng pagkakataon na mabigyan ng pangalawang buhay para magsama pa kami ng matagal. Ganun ba? Sana huwag mo lang isiping ipahintulot na bawiin ng Diyos ang buhay niya. At huwag kang mawala ng pag-asa. At kapag nangyari yan, ay mawawala na po ng kumpare na mabait at matulungin. Tama ka, pare. Oh. Napakabait ng asawa at mapagmahal siya. Pero hindi ko siya inunawa. Ang panandali ang aliw. Hindi ko na kayang ibigay sa kanya ang ligayang hinahanap niya. Di bale. Kung sinabi mo na kay Paring Binong na pinatawad mo na siya sa kanyang pagkakamali. Oo naman, paring Dino. Para lumakas ang loob niya at isipin na gumaling siya agad at magsasama pa kami ng matagal. Oo nga, pare. Alam ko naman na may pag-asa pa si Paring Binong. At sana, makonsensya yung taong nakasagasa sa kanya at tumulong naman sa gastusin ng Diyos sa ospital. O hindi bali, pare. May saksi at nakakuha ng plate number na kotse niya. Kaya hinahanap na siya ng pulis para panagutin sa kanyang kasalanan na tinakbuhan pa. Oh, Gino, sabihin mo sa akin, ano nang kalagayan ni Binong? Kailangan ko malaman kung pwede ko siyang kausapin. Ay nako, Sally, delikado pa. Ay, hindi pwedeng kausapin mo siya dahil hindi pa niya kaya. Malubha ang kalagayan niya. Nanghihina pa siya. Ano? Paano ko ipapaalam sa kanya na buntis na ako at siya ang ama? Aha. Bakit ka nagpabuntes? Alam mo naman na matanda na at hindi mo alam kung tututuhalin ka niya o hindi. Kaya gusto kong sanang kausapin pero hindi pwede. Anong gagawin ko? Ayaw ko naman na ipalaglak ang bata. Hindi mo dapat gawin yan.
walang kasalanan yung batang yan na dinadala mo. Hayaan mo siyang mabuhay para hindi ka magkasala. Ah, tama ka, Dino. Sana makaligtas si Binong para masabi ko sa kanya na ako ay nabuntis niya. Ako nang bahala na magsabi sa kanya kung pwede na siyang kausapin at ipaalam mo sa kanya na buntis ka na. Oo, Dino. Ang parang awa mo na. Tulungan mo ako sa aking problema. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti naman at nandito ka sa ospital, paring Tito. Para may kasama ako na magbabantay kay Binong. Siyempre naman Maring Sureng. Gusto ko rin makatulong sa inyo Baka may kailangan na bilhin na gamot, pwede na akong utusan. Ay, salamat, paring Tito. Dahil hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Dahil nag-aalala ako sa kalagayan ni Binong. Mare, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Na sana mabuhay pa si Paring Binong dahil siya lang ang maaasahan ko sa lumang tulong na hinihingi ko. Oo, pare. Alam ko sa iyo lang malapit ang kalooban ni Binong. Kaya alam ko na hindi mo rin pababayaan ang iyong kumpare Binong mo. Oo naman. Kaya huwag ka mag-alala. Nandito lang ako na handang dumamay sa inyo para palakasin ang loob mo at huwag kang mag-isip na hindi kaya ni Paring Binong yung nangyari sa kanya. Gagaling pa siya. Nang makausap ko kanina, ay mahinang-mahina siya. Kaya kinakabahan ako na baka kung ano pa ang maaaring mangyari sa kanya. Nako, basta manalangin ka lang, Mare, na sana makaligtas pa si Paring Binong at magsasama pa kayo ng mahabang panahon. Ay, Mare, huwag mo sanang masyadong damdamin ang nangyari kay Paring Binong. Kailangan naman tayo ay dumaraan sa pagsubok. Oo nga, Mare. Kaya lang, talagang di ko kayang tanggapin ang ganitong pangyayari. Ang bigat sa dibdib na ang isang mahal sa buhay ay magkitang agaw buhay at walang magawa para gumaan ang nararamdaman niya. Huwag kang mag-alala. May mga doktor naman na gumagamot sa kanya. At sana makaligtas si Paring Binong. Yun ang inaasahan ko, Mare. Dahil hindi pa bawiin ng Diyos ang hiram niyang buhay. Dahil gusto kong pagsilbihan pa ang asawa ko. Ang mabuti pa, hintayin na lang natin kung ano ang sasabihin ng doktor tungkol sa kalagayan ni Paring Binong. Huwag ka mag-alala, sasamahan kita para hindi ka malulungkot dito na magbantay at may makausap ka naman. Oo, Mare, salamat sa pagdamay ninyong mag-asawa sa amin. Kung wala kayo, ay maghihina ang aking kalooban. Dahil ayaw kong may masamang mangyari kay Binong. Dahil hindi ko kayang tanggapin kung mawawala siya. Tandaan mo to, ano man ang mangyari, ay hindi ka namin pababayaan. Dahil natulungan mo rin kami ni Dino. Kung kami nasa gipit na kalagayan, nandyan ka palagi. Kaya huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa'yo. I'm so blessed I have you,
Bidong, ano ang nararamdaman mo? Lumalakas ka na ba? Sana isipin mo na nandito ako na mag-aalaga sa'yo. Alam mo, Sering, nararamdaman ko na di na magtatagal ang buhay ko. Kaya pasensya ka na sa mga nagawa ko sa iyo. Pero tandaan mo, ikaw ay mahal na mahal ko. Bidong, huwag mong isipin na hindi ka nagagaling. Matitiis mo ba na iwanan mo ko? Kaya huwag ka muna magsalita para hindi ka mahirapan at huwag ka makasama pa sa iyo. Hindi, Sering. Alam ko na hanggang dito na lang yung buhay ko. Kaya may hihilingin ako sa iyo. Ano yun, Bidong? Sige, sabihin mo. Para agad kong gagawin ano man ang hiling mong yan. Bago ako malagutan ng hininga, ay nais ko na halikan mo ko at babaunin ko sa kabilang buhay ang iyong pagmamahal sa akin. Hindi, Bidong. Huwag mong sabihin yan. Ayokong iwanan mo ko. Magpagaling ka kung talagang mahal mo ako, Bidong. Wala akong magagawa kung kukunin na ng Diyos ang hirap kong buhay. Kaya halikan mo ko, Suri. Tanda ng pagmamahal ko sa iyo. Oo, Bidong. Pero hindi mo ko iiwanan. Hindi. Bidong. Salamat, Suri. Hindi ako... Bidong! Anong nangyayari sa'yo? Doktor! Tulungan din yung asawa ko! Doktor! Ano kaya ang mangyayari kay Binong? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ibinadala ni Suring dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.